Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Javier Santos, isang nephrologist o espesyalista sa bato na may halos 2 dekada ng karanasan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang nakatagong panganib ng araw-araw na pag-inom ng suka, lalo na sa mga senior citizen. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung paano sa loob lamang ng 72 oras, ang isang malusog na bato o kidney ay maaaring biglang bumigay dahil lang sa isang akala nating simpleng gawain? Naiisip niyo ba ang sarili ninyo na pumapasok sa isang dialysis center? 3 beses sa isang linggo, bawat sesyon ay tumatagal ng ilang oras. Ang katawan ay tuluyang aasa na lamang sa isang makina para linisin ang dugo. Ang nakakalungkot, minsan ang panganib ay hindi nagmumula sa mga bagay na banyaga sa atin, kundi sa mismong gawain na sinimulan natin dahil sa pag-aakalang ito'y para sa kalusugan tulad ng pag-inom ng suka araw-araw. Sa panahon ngayon, napakaraming impormasyon na pumupuri sa suka, lalo na sa taglay nitong acetic acid. Sinasabi na nakakatulong ito sa pagkontrol ng blood sugar at timbang. May mga pag-aaral pa nga mula sa mga universidad, tulad ng Harvard University, na nagpakita ng potensyal nitong pabutihin ang blood sugar response pagkatapos kumain sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Subalit, napakahalagang unawain ang konteksto ng mga pag-aaral na ito. Hindi lahat ng katawan, lalo na ang katawan ng isang taong lampas 50 anyos, ay pare-pareho ang reaksyon. Ayon sa datos mula sa mga organisasyong tulad ng International Society of Nephrology, ang kakayahan ng ating mga bato na mag-filter ay natural na humihina habang tayo ay nagkakaedad. Pagkatapos ng katanghalian ng buhay, ang ating glomerular filtration rate o bilis ng pagsala ng bato ay unti-unting bumababa bawat taon. Ibig sabihin, ang sistema ng ating katawan sa pagtatapon ng dumi ay hindi na kasing lakas noong kabataan natin. Sa ganitong estado, anumang bagay na magpapabago sa balanse ng acid at alkali sa katawan o makikipag-interact sa mga iniinom na gamot ay kailangang pag-isipang mabuti. Bahagi 1. Ang trahedya ni Mang Lando. Ang dalawahang atake at pagkamatay ng mga selyula ng bato. Ang kaso ni Mang Lando, isang 65 taong gulang na taga Batangas, ay isang alaala na sa tuwing babalikan ko ay kumikirot pa rin ang aking puso. Siya ay isang ulirang ama, buong buhay na nagsakripisyo para mapag-aral ang kanyang mga anak. At ngayong maputi na ang kanyang buhok, ang kanyang katawan naman ang naniningil sa mga taon ng pagbabanat ng buto. Siya ay may malubhang osteoarthritis o rayuma. Tuwing umaga, kung hindi siya iinom ng niresetang anti-inflammatory painkiller, halos hindi na niya maihakbang ang kanyang mga paa dahil sa sobrang sakit ng kanyang mga tuhod. Sa edad na ito, ang pisikal na sakit ay hindi lang nakakabawas ng kakayahang kumilos, kundi unti-unti ring umuubos ng pag-asa. Dahil sa sabi-sabi ng isang kakilala na ang suka raw ay nakakatulong magpababa ng blood sugar at luminis ng mga ugat, sinimulan niyang uminom ng tinimplang suka tuwing umaga at gabi. Ang tanging hangad niya ay humaba pa ang buhay ng malusog para hindi maging pabigat sa kanyang mga anak. Itong kaisipan na ito ay laganap sa mga nakatatandang Pilipino. Laging inuuna ang kapakanan ng pamilya kaysa sa sarili. Ngunit minsan, ang sakripisyong ito, kapag kulang sa tamang kaalamang medikal, ang nagiging sanhi ng mga maling desisyon. Para kay Mang Lando, isa itong natural at ligtas na sikreto. Ngunit pagkatapos lamang ng 3 araw, ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga nakakaalarmang senyales. Namaga ang kanyang mukha, bumigat ang talukap ng kanyang mga mata, at ang kanyang mga binti ay lumaki ng hindi pangkaraniwan. At ang pinakamalala sa lahat, halos hindi na siya makaihi. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa habang nakaupo sa banyo ng ilang oras nang walang lumalabas na kahit isang patak ng ihi ay isang nakakakilabot na karanasan para kanino man. Nang isinugod siya sa emergency room, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkalito at takot sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa propesyonal na pananaw, ito ay isang klasikong kaso ng tinatawag naming dalawahang atake o double hit injury. Unang atake, ang mga painkiller na iniinom niya, nakabilang sa grupong non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, ay may epektong pinapakipot ang mga daluyan ng dugo na papasok sa bato. Ibig sabihin, nababawasan ang supply ng dugo at oxygen na nagpapalusog sa mga bato. Pangalawang atake, ang pag-inom ng suka na may mataas na acid,
lalo na kapag walang laman ng tiyan, ay nagdudulot ng iritasyon sa sikmura, nakakagulo sa balanse ng electrolytes, at nagiging sanhi ng dehydration. Kung ang bato ay tumatanggap na nga ng kaunting dugo at kulang pa sa tubig na sasalain, ang mga selyula nito ay parang isang bukirin na isinara ang patubig at kasabay pang tinutuyo ng matinding sikat ng araw. Ang mga selyula ng bato renal tubular cells ay maaaring mamatay dahil sa kakulangan ng dugo at oxygen sa loob lamang ng napakaikling panahon. Sa isang taong mahigit 60 anyos, ang kakayahan ng bato na i-regulate ang daloy ng dugo ay natural ng humina. Ang mga ugat ay mas matigas na, at ang bilang ng mga nephron ang filtering units ng bato ay nabawasan na. Kapag pinagsama ang epekto ng gamot at dehydration, ang panganib ng acute kidney injury ay tumataas ng sobra. Pinapakita sa mga pag-aaral na ang mga matatandang umiinom ng NSAIDs habang dehydrated ay may mas mataas na tsansa na magkaroon ng biglaang pagkasira ng bato kumpara sa mga bata. Hindi ko ito sinasabi para manakot, kundi para bigyang diin ang isang prinsipyo. Anumang ipinapasok natin sa katawan, gamot man o pagkain, ay kailangang unawain ang mekanismo. Naaalala ko pa ang sandaling ipinapaliwanag ko sa pamilya ni Mang Lando na ito ay isang mamalubhang pinsala sa bato kung saan ang daloy ng dugo ay nabawasan at ang kapaligiran ng katawan ay naging acidic. Ang mga selyula ng bato ay madaling masira ng permanente. Ang bato ay parang isang sopistikadong water filtration plant, pero hindi tulad ng makina. Wala itong mga piyesang madaling palitan. Bawat nephron na mawala ay isang bahagi ng tungkulin nito na hindi na maibabalik ng buo. Sa kwentong ito, ang nais kong iparating ay hindi para katakutan ng suka, kundi para maintindihan na sa ating mga ginintuang taon, ang katawan ay nangangailangan ng masusing pag-iingat. Anumang halamang gamot o home remedy ay dapat munang ikonsulta sa doktor, lalo na kung kayo ay may mga maintenance na gamot para sa alta presyon, diabetes o rayuma. Ang isang pagkain ay maaaring mabuti sa isang sitwasyon, ngunit maaaring maging mapanganib sa iba. Bahagi 2. Si Aling Flora at ang panganib ng hypokalemia. Kapag ang puso ay biglang nawala sa ritmo, lagi akong binabagabag ng mga numero sa aming propesyon. Halos 40% ng mga matatandang pasyente na nagkakaroon ng acute kidney injury ay walang kamalay-malay sa interaksyon ng mga gamot na iniinom nila araw-araw. At marami sa kanila ay naniniwalang dahil iilang tableta lang naman ang iniinom nila, wala silang dapat ipag-alala. Ngunit sa edad na 60 pataas, ang katawan ninyo ay hindi na gumagana tulad noong kayo ay 40 o 50. Halos 30% ng mga senior citizen ay mayroon ng paghina ng kidney function na mas mababa sa 60% nang walang anumang malinaw na sintomas. Ang katahimikang iyon ang tunay na nakakatakot. Ang pagdadialysis ay hindi lang isang medikal na proseso. Ito ay pagkawala ng kalayaan. Ang pagpunta sa ospital ng ilang beses sa isang linggo. Ang pagkabit ng iyong katawan sa makina sa loob ng ilang oras. At ang matinding pagod pagkatapos ng bawat sesyon. Ito ay isang karanasang hindi ko nais maranasan ng sino man sa inyo. At karamihan sa mga trahedyang ito ay nagsisimula sa mga gawaing akala natin ay simple at walang masama. Ang kaso ni Aling Flora, 72 taong gulang, ay isang patunay na hinding-hindi ko malilimutan. Siya ay may mild hypertension at umiinom ng gamot na may kasamang diuretic o pampaihi ayon sa reseta ng kanyang doktor. Ang mga diuretic ay nakakatulong kontrolin ang blood pressure sa pamamagitan ng pagtatanggal ng sobrang tubig at asin sa katawan, ngunit kasabay nito ay naglalabas din ito ng potassium sa ihi. Nang makarinig siya ng mga sabi-sabi na ang apple cider vinegar ay nakakalinis ng ugat at nakakabawas ng pagdepende sa gamot, kusa siyang uminom ng puro at matapang na suka araw-araw. Ikinuwento niya sa akin na gusto niyang makatipid sa pambili ng gamot para maipunin para sa kanyang apo, isang kaisipang napakapamilyar sa henerasyon ng ating mga magulang. Ngunit ang pagtitipid na iyon, kapag kulang sa kaalamang medikal, ay nagiging panganib. Isang gabi, nagising siya na nanghihina ang buong katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay malambot na parang hindi na bahagi ng kanyang sarili. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis at wala sa ritmo, at ang kanyang paghinga ay maikli at hirap. Nang dalhin siya sa ER, ang kanyang ECG ay nagpakita ng malinaw na arrhythmia. Sa blood test, ang kanyang potassium level ay bumagsak sa 2.5 mmol, isang napakadelikadong antas.
Ito ay isang seryosong kondisyon na tinatawag na hypokalemia na maaaring magdulot ng biglaang pagtigil ng puso kung hindi maaagapan. Kailangan ninyong maintindihan na ang puso ay gumagana base sa mga sensitibong electrical signals. Ang potassium ang isa sa mga pangunahing nagpapanatili ng katatagan ng kuryenteng iyon. Kapag bumagsak ang level ng potassium, ang mga kalamnan ng puso ay hindi na nakakatanggap ng tamang senyales para tumibok ng maayos. Ang kanyang gamot na pampaihi ay nagpabilis na ng paglabas ng potassium. Nang uminom pa siya ng suka na acidic, kinailangan ng kanyang katawan na i-adjust ang pH balance nito na lalo pang nagdulot ng pagkawala ng potassium. Ang dalawang bagay na ito ay nagsanib puwersa at nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang potassium ay parang konduktor ng isang orkestra. Kapag umalis sa pwesto ang konduktor, ang musika ng buhay ay agad na magugulo. Sa mga matatanda, ang reserba ng electrolytes ay hindi na kasindami ng mga bata, kaya kahit maliit na pagbabago lang ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Ang nakakalungkot, maraming advertisement ang nagsasabi lang ng benepisyo at hindi binabanggit ang panganib ng interaksyon sa gamot. Ang pagiging natural ng isang pagkain ay hindi nangangahulugang ito ay 100% ligtas, lalo na kung kayo ay umiinom ng maintenance na gamot. Lagi kong pinapaalala sa aking mga pasyente, bago magdagdag ng kahit anong produkto sa inyong diet, tanungin ang sarili ng tatlong bagay. Mayroon ba akong iniinom na gamot na maaaring maapektuhan nito? Ano ang kasalukuyang estado ng aking mga bato? Naitanong ko na ba ito sa aking doktor o parmasyutiko? Ang tatlong tanong na iyan ay maaaring makapagligtas ng buhay. Bahagi 3. Si Tatay Lito at ang pagbagsak ng blood sugar. Kapag ang utak ay nagugutom. Sa aking pag-aalaga sa mga nakatatanda, natuklasan ko na minsan, ang isang napakaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng napakalaking problema. Ang kwento ni Tatay Lito, 18 taong gulang, ay isang aral na paulit-ulit kong ibinabahagi sa aking mga pasyente. Siya ay isang responsableng tao, may diabetes, sa loob ng maraming taon, ngunit kontrolado niya ito ng maayos. Ang laging nasa isip niya ay alagaan ang sarili para hindi maging pabigat sa pamilya. Itong kaisipan na ito ang madalas nagtutulak sa mga matatanda na maniwala sa mga solusyon na natural, mura at milagroso. Nang makarinig siya ng mga sabi-sabi na ang suka ay mabilis magpababa ng blood sugar, naniwala siyang kailangan itong inumin nang walang laman ang tiyan bago kumain para harangin ang pagtaas ng asukal sa dugo. Ang hindi niya alam, ang bawat katawan ay isang komplikadong sistema, lalo na sa edad 60 pataas, kung saan ang bawat reaksyon ay mas sensitibo. Isang umaga, uminom siya ng isang basong suka na napakatapang nang hindi pa kumakain. Pagkatapos, ininom niya agad ang kanyang gamot sa diabetes na sulfonylurea, isang klase ng gamot na mabilis at malakas mag-udyok sa pancreas na maglabas ng insulin. Makalipas ang 30 minuto, nagsimulang magbigay ng senyales ang kanyang katawan. Pinagpawisan siya ng malamig, nanginginig ang mga kamay, nanlabo ang kanyang paningin at nahihilo. Bigla na lang siyang bumagsak sa sahig ng kanilang sala. Nang isinugod siya sa ospital, ang kanyang blood sugar ay 40 mg. DL na lang isang napakababang level na maaaring ikamatay sa loob ng ilang minuto. Kailangan ninyong maintindihan, ang utak ay halos glucose lamang ang ginagamit na enerhiya. Kapag bumagsak ang blood sugar, ang mga selyula ng utak ay nagugutom. Sa loob lang ng ilang minuto, maaari itong magdulot ng pagkalito, kumbulsyon, pagkakomatose at kung magtatagal, permanenteng pinsala sa utak. Sa aspetong medikal, ang acetic acid sa suka ay maaaring magpabagal sa paglabas ng pagkain mula sa tiyan. Ibig sabihin, ang glucose mula sa pagkain ay hindi pa agad na-absorb papunta sa dugo. Samantala, ang gamot na sulfonylurea ay nag-trigger na sa pancreas na maglabas ng maraming insulin. Ang insulin ay parang susi na nagbubukas ng pinto para pumasok ang asukal mula sa dugo papunta sa mga selula. Ngunit kung walang sapat na asukal sa dugo, hihilahin pa rin ng insulin ang kakarampot na natitira na lalong magpapabagsak sa level nito. Ang kombinasyon ng suka sa maling oras at gamot na nagpaparami ng insulin ay lumikha ng isang krisis. Kung hindi agad natagpuan si Tatay Lito, malaki ang posibilidad na magkaroon siya ng permanenteng brain damage. Sa mga senior citizen,
Ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang blood sugar ay hindi na kasing epesyente, kaya't ang golden window para agapan ng hypoglycemia ay napakaikli. Tandaan ninyo, ang natural ay hindi automatikong ligtas, at ang sabi-sabi ay hindi kapalit ng payong medikal. Ang suka ay hindi gamot, at lalong hindi ito dapat gamitin ng basta-basta, lalo na kung kayo ay umiinom ng malalakas na gamot pampababa ng blood sugar. Bahagi 4. Ang 3 mahigpit na bawal sa paggamit ng suka ang linya sa pagitan ng buhay at panganib. Base sa aking karanasan at bilang isang doktor, nais kong ibahagi sa inyo ang 3 bawal o absolute prohibitions. Hindi ito simpleng payo, kundi mga linyang medikal na naghihiwalay sa kaligtasan at malubhang komplikasyon, lalo na sa mga edad 60 pataas. Bawal na bawal isabay ang suka sa mga gamot para sa rayuma o painkillers, NSAIDs tulad ng ibuprofen, naproxen o diclofenac. Gaya ng kaso ni Mang Lando, ang mga gamot na ito ay nagpapabawas na ng daloy ng dugo sa bato. Kung sasabayan pa ito ng mataas na acid mula sa suka, ang kapaligiran sa loob ng bato ay nagiging mas mahirap para sa mga selyula nito. Ang pinagsamang epekto nito ay direktang nag-iimbita ng acute kidney failure. Huwag ninyong isapalaran ang kalusugan ng inyong bato para lang sa isang remedyo na hindi napatunayan. Bawal na bawal uminom ng suka kung kayo ay gumagamit ng gamot sa alta presyon, lalo na ang mga diuretics, pampaihi o gamot sa diabetes na nagpaparami ng insulin tulad ng sulfonylureas. Gaya ng kaso ni Aling Flora, ang pagsasabay ng suka at diuretics ay maaring magdulot ng mapanganib na pagbaba ng potassium hypokalemia na nakakaapekto sa tibok ng puso. Gaya naman ng kaso ni Tatay Lito, ang pagsasabay nito sa ilang gamot sa diabetes ay maaaring magdulot ng biglaang pagbagsak ng blood sugar, hypoglycemia, na nakakapinsala sa utak. Ang katatagan stable na blood pressure, stable na blood sugar ang susi sa isang mapayapang pagtanda. Bawal na bawal uminom ng purong suka o inumin ito nang walang laman ang tiyan. Sa edad 60+, ang lining ng ating tiyan at esophagus ay mas manipis na. Ang purong suka ay maaaring magdulot ng matinding iritasyon, heartburn at maging ulcer. Ang resulta, pagsusuka o pagtatae, na magdudulot ng dehydration. Ang dehydration ay isa sa mga pinakamalaking kaaway ng bato ng isang senior citizen. Kapag nabawasan ang tubig sa katawan, bumababa ang blood pressure at kumukonti ang dugong dumadaloy sa bato na nagiging sanhi ng pinsala. Bahagi 5. Ang mga gintong tuntunin sa ligtas na paggamit ng suka, hindi ko sinasabing ganap na masama ang suka. Ito ay isang natural na produkto na bahagi ng ating kulturang Pilipino. Kung gagamitin sa tamang paraan, maaari itong maging bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Narito ang mga patakaran para sa ligtas na paggamit. I-dilute o tunawin ng husto. Ang pinakaligtas na ratio ay 1 kutsara ng suka sa isang malaking baso ng tubig, 200,250 ml. Gawin itong parang isang simpleng inumin na may kaunting asim, hindi isang gamot. Uminom pagkatapos kumain. Wag na wag itong iinumin ng walang laman ang tiyan. Ang pinakamagandang oras ay 30 minuto pagkatapos ng isang full meal. Ang pagkain ay magsisilbing buffer para protektahan ang iyong tiyan. Ang batas NAGI, 2 oras the 2-hour rule. Kung kayo ay umiinom ng anumang maintenance na gamot, maghintay ng hindi bababa sa 2 oras bago o pagkatapos uminom ng suka. Ito ay para bigyan ng sapat na oras ang katawan na i-absorb ang gamot nang hindi naaapektuhan ng acid mula sa suka. Piliin ang natural at tradisyonal. Kung gagamit man, piliin ang mga sukang natural na fermented tulad ng sukang paumbong, sukang Ilocos o organic apple cider vinegar. Iwasan ang mga murang suka na gawa sa synthetic chemicals. Huwag gawing araw-araw. Ang suka ay dapat gamitin paminsan-minsan, marahil 2,003 beses sa isang linggo, at hindi bilang isang pang-araw-araw na ritual. Ang katawan ay nangangailangan din ng pahinga mula sa palagiang pagproseso ng acid, pangwakas na mensahe at pasasalamat. Kahit nasundin ninyo ang lahat ng ligtas na paraan na ito, nais kong linawin, ang suka ay hindi pamalit sa mga gamot na nireseta ng inyong doktor. Huwag na huwag ninyong ititigil o babawasan ang dosis ng inyong gamot sa alta presyon o diabetes nang walang pahintulot ng inyong doktor.
Ang bawat tableta na inireseta sa inyo ay isang kalasag na nagpoprotekta sa inyo laban sa stroke, atake sa puso at pagkasira ng bato. Nasa inyo ang desisyon. Sa pagdating ng taong 2026, ano ang mas gusto ninyo? Ang maglakad sa parke kasama ang inyong mga apo o ang guguli ng inyong oras sa isang dialysis machine? Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa maliliit na desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ang kalusugan sa ating ginintuang taon ay hindi nagmumula sa paghahanap ng mga himalang lunas, kundi sa balansing kaalaman at matalinong pagpili. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang paksang ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Minsan, ang nagpapanatili ng kapayapaan sa ating pagtanda ay hindi ang pagdagdag ng isang basong suka, kundi ang pagdagdag ng tamang kaalaman sa tamang panahon. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayon dito sa aking channel. Hanggang sa muli, manatiling malusog at mapanuri. Ako po muli, si Dr. Javier Santos, ang inyong lingkod.